Si Madam Leila de Lima po, kausapin natin siya sa napaka-importanteng isyong pambayan, ha? Opo, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Leila, and Happy New Year po. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha, saka sa mga maraming viewers and listeners sa programa nyo. And also, Blessed New Year sa inyo. Happy Salamat New po sa panahon. Year! Unahin ko lang ito, Cha. Oh, sige. Opo, Ma'am, nasa floor ho ba kayo kahapon? Naku, alam mo, Ted, nandun ako sa entrance ng North Wing. Nang biglang, ganun nga yung pangyayari. Nang biglang nag-move for the, yung Viva Voce na narinig ko na lang bigla yung ayes and then yung nays. It was so napakabilis. Talagang napakabilis na pangyayari na less than a minute. Tapos meron nang nag-move to adjourn. So takbo ako dun sa grupo. So wala ako dun sa upuan ko nung nag-ayes saka yung nag-nay. Pero ang boto ko talaga is no. Opo. So ganun kabilis. Opo. Tiningnan ko yung relo ko. Ted, nung ganun ang nangyayari, it was 2:02. 2 minutes after 2 o'clock. Kasi ang notice is 2 o'clock. Pero yun ang sabi ko, bakit ganun na? Bakit meron nag-aay? Meron na rin nag-nays? And then, it's just 2 minutes after 2 o'clock. So ano bang nangyayari? And then, so takbo nga ako, papunta dun sa grupo namin sa minority. Kasi isang ano lang kami, nasa isang side. So everybody was just so surprised. Not sila nagulat na ganun yung mga pangyayari. And then lalong nadismaya na yung mga yung mga nag-vote ng no, na katulad ko na may ready rin akong explanation, yung manifestation of no votes, ready rin sila na meron sila, and then walang pagkakataon na mag-manifest ng ganon. And then I'm sure, Ted, na meron din siguro doon na yes with the reservation or yes with serious reservation. Kasi nung pag-approve nung House GAB ay ilan-ilan talaga kaming nag-no. And primarily because of yung unprogrammed appropriations. Tapos umaasa kami. Yes. So basta ganun ang mga pangyayari. Kumbaga nagkagulatan na lang po, no? Oo nga sinasabi nyo. Nagkagulatan. Fast break. Oo, fast break. Open and close. 2:00 yung notice, pero 2:02 parang tapos na or nagbobotohan na. Pero Congresswoman, meron po bang quorum kahapon? Kasi ang sinasabi ninyo dun sa dulong part, di na kayo hinayaan magsalita eh. Oo nga. Sa tingin ko naman, wala namang nag-question na ng quorum. At sa tingin ko naman, dun sa at least yung physical, parang physical look at yung nasa plenary. At meron din supposedly sa sa online. It was supposed to be a hybrid proceedings, hybrid session. Parang ang alam ko talagang sinabi yon kasi merong mga ilan na hindi na nila makakancel yung mga plano nila. I think may mga travel plans na yung iba. Nung na-reset from 22 to 29, yung BICAM ratification, December 22 to December 29. Opo, Ma'am Leila. So ang alam ko napayagan yung tungkol sa hybrid. Opo, Ma'am, is there something irregular in that ratification of the BICAM report? Well, if we speak about strict technicality, kasi sa rules nga, Ted, and I think you know this as a former member of the House, ang general rule talaga is viva voce. Unless merong mag-move for nominal voting. Kaya lang, dun sa mga pangyayari kahapon, wala nang chance for any member to move for nominal voting. Kasi ganun nga kabilis. And then, I also asked si Majority Floor Leader, Congressman Sandro Marcos, nung after na, nung nag-adjourn na, nung mag-photo, mag-picture taking na kami kasi policy yun, SOP yun, protocol yun,
after a session, nagfo-photo ops kami doon. Tinanong ko, sabi ko, talaga bang ano yun, viva voce? Yes, BICAM ratification is also viva voce. Kasi nasa rules talaga yon, a general rule is viva voce. So, strictly speaking, wala naman talagang regular in the sense na ganun ang inadopt na general rule of viva voce. Pero, dapat pinayagan din Opo, na ma'am. mag-manifest, Opo, yes, ma'am. na mag-explain ng mga votes, just like what happened sa Senado. Sa Senado, di ho ba, inallow yung certain, yung mga yes with reservations. Opo, ma'am, dali lang siya kasi ma'am, it is the tradition and practice in the House na kapag ganyan po the most important bill na Exactly. being enacted by Congress ang pambansang budget. And it is practice, ma'am, and tradition Opo. na inaabisuhan mo ang minority sa gagawin ninyo. Hindi pwedeng pagbukas mo, Opo. kabastusan po yata, hindi, sorry sorry, mama. Ma'am, di ba, Yes. ni wala kayong carry over ba yung attendance nyo nung una? Kasi anyone perhaps dapat papayagan na magsabi man lang na do we have a quorum? Kasi dito dapat may quorum kasi ang pinag-uusapan natin 6.7 trillion ng pera ng bayan. Yun na nga po, talaga namang kinagulat namin, nadismaya kami na ganun nga. Kasi as you said, this is the most important piece of legislation that Congress passes every year. And therefore, kailangan yung on the surface, yung kailangan everything appears to be regular and everything appears to be, yung ginagalang dapat ang minority rin dito. Sabi mo nga, bakit nagkagulatan? Na kaming mga minority, kaming mga ready to really vote for no, and kaming mga ready na magmamanifest, mag-explain ng aming mga boto, whether it's a no or a yes with reservation or even serious reservation. Wala nang hindi binigay sa amin yon. Kasi dinatsyada nila, fast break, open and close, na para sa amin, kakulangan, walang respeto. Sabi mo nga, parang kabastusan ang ginawa. Kaya nadismaya talaga kami ng husto doon. But look at what happened at Senate. Yung Senate, ganon, viva voce rin, pero at least ginalang yung mga individual members na gustong mag-explain ng kanilang mga boto. Why not in the House? So yun ang nakakadismaya sa nangyari kahapon sa House. But Ma'am, that's it. They can always Opo. invoke, sasabihin na tama naman na nagkaroon ng viva voce at Opo. wala naman talagang nag-question na ng quorum dahil nga binilisan nila. And then may nagkwento pa sa akin na pinatayan pa ng mikropono. So wala nang pwedeng yung meron pa nag-ano doon, Madam Speaker, because Opo. the one who was presiding was Representative Singson ata, no? So Madam Speaker, but he was ignored. So kasi pinatayan daw ng I think he wanted to really manifest something and question Opo. what's happening. Opo. But hindi na napayagan. Opo. So what was that all about? Opo. Kaya nag-post nga kaagad ako ng aking pagka-dismaya and some of the members, if not most of the members of the minority, shared that sentiment. Kasi nga ready sila to really make a manifestation or explanation of their votes. Opo. Ma'am, hindi kaya ganoon po ang naging strategy ng majority leader and the presiding officer kasi wala silang quorum. Kasi kung may quorum sila, at the end of the day po, di po ba, papayagan kayo na magsalita at sabihin ninyo na kayo ay mag-explain ng inyong no vote. Kasi nga po, at the end of the day, pwede kayong sagasaan kasi may quorum. Hindi naman kayo obviously walang quorum kasi pag may nag-question ng quorum,
talagang hindi niyo maipapasa kahapon ang ratification. We can only speculate on that because honestly, Ted, hindi ko na Good morning, yes. Oo. Mahina na naman ang signal natin, kaya gamit ko itong Oo. cellphone para sa audio. Oo. Now, tungkol sa quorum, Sige po. I recall na yung sa 22 ay suspended lang yung session. Mm-mm. And to resume nga nung 29, yung kahapon. Mm-mm. Kaya siguro magja-justify talaga nila yung tungkol sa issue of quorum. Pero hindi pa rin yun po yung pinaka-issue dito. Yung issue nga tungkol dito nga, so yung sinasabi nyo nga lang just now, na bakit nga hindi binibigyan o hindi binigyan ng pagkakataon yung mga nag-no o gusto mag-no at saka yung mga yes with reservation na makapag-explain. Dahil nga, sabi nyo nga, 6.7 trillion ito at meron talagang mga points, mga items na sa tingin namin ay may red flag, sa tingin namin ay hindi talaga ito ay tugma sa tungkol sa usapin ng clean, transparent, and accountable for the issue on accountability for the Filipino people. Kaya kaming sa minority, kasi tungkulin namin to na mag-fiscalize, tungkulin namin ito na mag-scrutinize ng husto ng mga ganitong mga usapin, lalo na sa budget. So the least that they could have accredited us, kasi democratic proseso sa institusyon, sa Kongreso bilang institusyon ay democracy, di ho ba? So alam naman namin yon na papasa. Alam naman namin yon ang majority ay i-approve. Siyempre yan ang direksyon nila. Yun ang guidance galing from the House leadership. Dahil nga lalo na medyo late na yung pagkaka-approve, almost the end of the year na ideally nga dapat way before, mga middle of December or third week of December, dapat na i-submit na yan sa Office of the President. Pero ito late na nga dahil nagkaroon nga ng, yung deadlock doon sa some issues pagdating doon sa BICAM. Kaya imagine sa 29 na yung ratification. Pero, yun na nga, demokrasya and yung minority, binibigyan dapat ng puwang, yung malaking puwang, ang minority, yung democratic space para na ilalahad din namin yung aming mga opinion tungkol sa mga bagay na yan. Hindi yung ganyan na rini-railroad. Yun po ang pinaka-issue dito. Okay. Kaya ko kami umaangal. Oo, near railroad. Yun na po. May isa po kayong kasamahan doon sa Kamara na nagsasabi, meron daw procedural issues yung nangyari po na pag-ratify dito sa budget. Pwede po ba itong questionin sa Korte Suprema? Yun nangyari na parang hindi kayo binigyan ng tsansa na makapagsalita po or wala ring quorum na nangyari kahapon. Bigla na lang nagbotohan at tapos na nung pagbaba ninyo. Meron ding mga ilang netizens na nagsasabi, sa live streaming kahapon, hindi namin makita yung kabuuan ano nangyayari. Parang nakatutok masyado, nakafocus lang po dun sa harap na nagsasalita. Meron ba mga side discussions? Ano po nangyari? Ano na yung mga nakita nyo po? Naabutan nyo po doon mismo pagdating nyo? Ay, ratification na kasi yun. Opo. And therefore, yung mga dokumento kasi like the summary and then mismo yung GAA mismo, yung BICAM approved, ay pinadala na po talaga sa amin yon sa online, no? I mean, through the email, etc. So, binilisan din siyempre yung pag-review namin. So, wala na po yung discussion kasi ratification na talaga. Yung nakaschedule kahapon is actually ratification. Pero it doesn't mean na ganun lang ang gagawin. Kasi dapat nga talaga, nagkaroon nga ng chance yung mga iba yung naging boto. Whether no or yes with the reservation. Pero hindi po ganon ang nangyari. Hindi na po ina-allow yung mga deliberations and debates sa level na yan kasi mapapatagalan pa. Kaya ratification na lang. Opo. Kung yung tama yung Yes, ma'am. naging sa BICAM, Yes, sa ma'am. BICAM Opo. level. Yes, ma'am. Yes. It's either a vote of yes or no or mga reservation po kung tawagin. Sige po. So, ma'am, sa inyo pong palagay, ito ho bang isyong ito
ay justiciable? Pwede ho ba itong questionin kung sakasakali dahil sa ginawa pong ratsada dito po sa passage na ito? What do you think, ma'am? Ano pong inyong mga unang kaisipan dito? Anyone is free, of course, to question yung ganyang mga proseso. Pero ang ano kasi dyan is that we're talking here about a process within the discretion or prerogative of Congress as Congress. Yes, Di ba? ma'am. Yung Yes, mga ma'am. yung mga ganyan, di ba? Tungkol sa mga rules yan eh. Mm-mm. So syempre may mga justification ang i-raise. But Opo. anyone can always raise the issue of quorum. Magkakaroon ng factual issue yan. But of course, Congress can always justify and prove the merong mga depensa yan. So at the end of the day, internal rules ng House ay yan ang i-invoke and as much as possible, yung Supreme Court hindi masyadong Yes, ma'am. makikialam. But as I Opo. said, anyone can always raise certain issues on Okay. legality. Opo. Di ho ba? Sige. Yes. Okay, so sabi nga kung meron lang pong abuse of discretion kung sakasakali. Alright, bago po itong katanungan po ni Chacha sa ilang mga importanteng bagay na nabanggit din kahapon ni Congressman Leviste. Ang inyo pong concern, sang-ayon po kayo o hindi, hindi kayo sang-ayon sa pinalobong maifif sa 51 billion, AX 63.9 billion at tupad na 22 billion. Ganun po yun, ma'am? Ang basihan ko po dyan, aside from the unprogrammed appropriations, ang basihan ng no vote ko, is that yung grabeng paglobo, explosion, ang tawag ko dyan, nitong mga discretionary or soft port. Alam naman natin, yung increase sa AIX naging 63.9 billion, yung MAI 51 billion, tupad naging 22 billion. Now, of course, merong general provision dito dun sa BICAM. Nakalagay doon na bawal yung political interference, lalo na sa mga distribution. Bawal yung present, yung mga politiko sa mga distribution. Pero, siyempre, titingnan pa natin kung ano ang yung effectiveness ng ganyang mga prohibition. Na lalo na, wala namang karampatang sanction or penalty sa mga ganyang pagbabawal. Hindi ba pag mga election period, campaign period, Ted, ay pinagbabawal din dapat yung mga ganon, yung mga tarpaulin, tapos yung mga presence ng mga politiko sa mga pagdidistribute. Pero hindi naman nasusunod yun. Maraming mga nagba-violate. And then meron ba mga pinaparusahan? And lalo ang dumadami yung mga ganong mga activity ng mga pagdidistribute. Lalong minamadali yung mga pagdidistribute ng mga ganyang na mga ayuda. Kasi nagiging in aid of election. Now, sana bago tinaasan yung mga ganitong mga ayuda, mga cash, mga financial assistance, ay tingnan muna natin kung paano ini-implement ng ganon na wala talagang interference, political involvement ng mga politiko, elected officials. And purely, ang nagpapatupad nito, yung mga concerned agencies like DSWD. Yun ang dapat makita natin muna bago ito na mga tinaasan. Lumobo pa eh. Lumobo pa as increase from the House version. So kaya nangangamba ako dyan na imbis na unti-unti natin, gradual, na inaalis yung mga ayuda program na perpetuate ng patronage, ng political patronage, di ba? Ay lalo tuloy inaano nito. Yung dapat dapat meron talagang tunay na institutionalization ng mga programang ganito na totally wala ang involvement ng mga politiko. Yung mekanismo ay malinaw. Opo. Yung kaysa yung bago dapat iniisip na tinataasan. Per se, hindi naman ako kontra sa mga ganitong mga assistance program kasi alam naman natin, Ted, ang dami-dami pang mga nangangailangan. Kontra ako sa kawalan
ng mga tunay at malinaw na mekanismo na siguraduhin na hindi talaga ito nagiging tool of political patronage, lalo na kapag election period na ginagamit talaga ito ng mga politiko. Dapat may malinaw na mekanismo. Yun lang dapat mga relevant agencies. Hindi ba na ano naman natin, we were successful in institutionalizing the 4 Ps. Diba? Opo. Yes, meron pa rin mga abuse sa pag-i-implement ng 4 Ps, pero hindi na ganun ka pwede ba natin gawin din dun sa ibang programa para maiwasan na talaga yung mga abuses Opo. at utilization, exploitation by political Opo. personalities. Ganun Okay. naman ang punto Opo. ko. Yes, ma'am. Well said. Opo. Kaya Loud. kasama ito sa no vote. Yes, ma'am. Yeah. Loud and clear. Ito hong inyong ang Stand, dahilan po kung oo. bakit nga po kayo tutol po dito. May pahabol lang pong tanong si Chacha, ma'am ha. Opo, please, go ahead, Cha. Oo. Congresswoman, kahapon kausap po namin si Congressman Leviste. Sinasabi po niya na bukod doon sa 300K daw po na sweldo ng mga kongresista, meron daw pong binigay o binibigay na 1 million for operating expenses sa bawat kongresista. At neto lamang daw po, may bonus daw po na 2 milyong piso rin. Totoo po ba ito? Kayo po ba ay may nakatanggap po nito, Congresswoman? Wala po akong alam dyan. Dininay na po yan ni Congresswoman Swansing. So she's the chair of the Appropriations Committee. So meron na pong denial from the chair of the Appropriations Committee. So I don't think I can further comment on that. Oo, Wala so- po akong alam tungkol dyan. Oo. So kayo po Yes. ay hindi tumanggap ng 1 million na operating expenses. Wala pong ganon. Even the 2 million Yes, po na yes. bonus. Yes. Oo. Yes. So at least Hindi, malinaw. klaruhin natin, Oo. Cha. Okay, Mm-mm. ilatag ko itong issue, ha. Okay, opo. No comment na po ang- ako dyan. Mahirap po mag-comment pa ng mga ganyan. Dininay na po yan. Oo. Dininay na po yan. Opo. Yes. Ma'am, opo, ang sinasabi po, ma'am, ito lang po, ito factual lang ito. Ang sweldo ho kasi ng congressman, baging senador, ay based on the salary standardization law, no? May grade po tayo. I think it's salary grade 31 or 32. Ang halaga niyan, 300,000, more or less, no po. Ang sinasabi po ni Ginoong Leviste, over and above that, meron daw pong monthly na operating expenses allowance ang bawat tanggapan ng congressman sa halagang 1 milyong piso. Separate po yun sa 2 million po na dininay po ni Binibining Swansing. Do you confirm that or deny that? Yung 1 million plus? Yung meron pong mga MOOE but I don't think it's 1 million. Okay. Meron pong mga MOOE. Natural naman ng po yan na may mga MOOE ang mga opisina Opo. over and above the salary. Yes, ma'am. Kasi how can the congressional offices operate? Mm-mm. And then we have personnel, we have staff, we have consultants. Mm-mm. Di ho ba? Opo. And then on the part of the district representatives, there are district offices. Mm-mm. Di ho ba? Opo. So meron din naman mga extra, but as to the amount, hindi ko po mako-confirm yan. Hindi ko po alam if it reaches 1 million. But definitely there are operating expenses, Opo. mga Okay. miscellaneous, etc. Opo. Sige, okay. Yes. Sige. Ma'am, ano po ang inyong take sa Cabral files na ito o DPWH leaks, ma'am? Okay, first things first. That needs to be authenticated. Dapat kasi bago nag-a-announce ng mga ganyan, ng mga sensitibo, i-authenticate muna. Parang wala pang talagang nag-authenticate. A proper office that must authenticate that. Kasi ang problema nung nag-a-announce na may mga ganyan, na meron daw mga so-called allocables o mga non-allocables, na meron mga nagbe-benefit sa mga ganyan, ay nagkakaroon na kaagad ng mga impression or even misimpression na kapag kasama ka sa listahan or what, ay ibig sabihin corrupt ka na. You know, yun ang nagiging natin ngayon eh. So, kailangan malinaw muna. First, is that file authentic? How was it obtained? Paano yan nakuha? Sinong gumawa ng files na yan? Was it really the late Yusek Cabral? May Okay. mga tumulong ba Mhm. sa mga paggawa niyan? Mhm. Ano yung mga naging basehan
ng paggawa niyan. Yung so-called Cabral file. Opo. Yun na muna ang first step, authentication. Bago yung naglalabas ng mga pangalan, mga supposedly ay yung mga nag-identify o nagpalista dyan ng mga projects, ng mga amount. Because Okay. it's creating a lot of di ba? Yung ang dami-dami na di pa natapos yung mga nagiging investigasyon dito Okay. sa mga flood and infrastructure projects. So, Sige, ma'am. whichever agency ang may capacity and the mandate Mhm. to authenticate such kind Mm. of highly sensitive documents must do it. Opo. Sige. Di ba? Opo. Yes, ma'am. Opo. Okay. Pero ma'am, ganito po. If I may just engage you in a bit, no? Okay. So, meron pong unauthenticated files. All right. So, assuming lang po na hindi siya authenticated, pero may mga pangalan po. Again, hindi ibig sabihin na meron kang insertion, nagnakaw ka na. Hindi po. Hindi ibig sabihin na meron kang allocable, magnanakaw ka na. Hindi po. Hindi ibig sabihin na meron kang leadership fund, magnanakaw ka na. Hindi po. Hindi po. Walang illegal sa insertion, walang illegal sa allocables, walang illegal per se sa leadership fund. Yan po'y klaro. Opo. Pero ma'am, sino ho ba ang dapat na mag-imbestiga para malaman natin kung ang isang may in-insert, ang isang nagkaroon ng allocable ay totoo na yung project ay nabigyan ng SARO, narilisan ng NCA, at yung pong project ay problemado? It could be ombudsman and then COA, BBM. It could be and then itong sa rin, kasi if it has to do with the infrastructure, if it involves infrastructure projects, flood control projects, now hindi na tayo umaasa sa ICI, kasi nga, paano ba yan magpa-function na isa na lang ang miyembro? Opo. Itong hinihintay natin, pinakahihintay natin na fully empowered, sana na maisabatas na yung ICAIC or IPC as the case may be. Ano man yung magiging pangalan ng independent commission na yan na matagal na natin na hinihintay. Yun, if it has to do with infrastructure projects or flood control projects, pero pwedeng maging sakop ng mandato niya. Yung ibang mga proyekto ay pwede nga dyan sa ombudsman, and then syempre yung mga SARO, sa DBM, dapat merong manggaling na doon, patunay, and of course COA, yung pag-audit na the necessary auditing papers requirements from COA. Opo, yun. Okay. Sige. Speaking of COA, ma'am, ano na po yung inyong sinabi dati po sa ating panayam na impeachment case laban Nandito na po? po sa akin. Go ahead, ma'am. Go ahead Nandito po. na po sa akin yung draft. Nandito na po sa akin. Pinapalampas ko lang tong holidays natin. Okay. Saka meron pang kulang-kulang na supporting. Okay. Kulang-kulang na supporting papers, but don't worry about it, Ted. Nandito na sa akin Opo. yung draft. Opo. Ito yung draft complaint. Ano po? Yes. Okay. Against the commissioner. Okay. COA commissioner. Opo. Yes. Sige. So, ma'am, ang aming pong pagpupugay sa inyo pong partido, Mamamayang Liberal, at sa lahat po ninyong mga kasamahan sa Kongreso, sa inyo pong kapanalig, dito po sa ating laban para po sa transparent governance and accountability. Mabuhay po, ma'am, and Happy New Year. Maraming salamat. Happy New Year also. Opo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!